Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpasya ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na panatilihin ang benchmark rate nito. Sa press briefing ni BSP Governor Ellie Remolona, matapos ang kauna-unahang policy meeting ng Monetary Board ngayong taon, sinabi nito dahil sa walang kaibahan ang latest inflation sa inflation noong Disyembre 2024, kaya mananatili ang monetary stance ng BSP. Ibig sabihin, mananatili ang target reverse repurchase rate sa 5.75% habang ang interest rate sa overnight deposit sa 5.25% at ang lending facilities naman ay sa 6.25%. Bagaman anya nananatiling nasa target range ang inflation, tumataas naman ang upside pressure nito. Sinabi ni Remolona na patuloy nilang itutuloy ang kanilang measured shift to less restrictive policy stance hanggat magbunga ang epekto ng rate cut noong 2024 ngayong taon hanggang 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsani puwersa ang Palawan Group of Companies o PGC at ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para itaguyod ang financial literacy at responsableng pangangalaga ng salapi sa buong bansa sa pamamagitan ng BSP Piso Caravan. Para pagtibayin ang suporta, dumalo sa signing ceremony ang mga top officials ng dalawang grupo na ginanap sa headquarters ng BSP. Ang BSP Piso Caravan ay isang pambansang programa na dinisenyo para suportahan ang Clean Note and Coin Policy at Coin Recirculation Program. Kabilang sa mga layunin nito ang pagpapabilis ng withdrawal ng unfit at mutilated banknotes at barya mula sa sirkulasyon, pagtuturo sa publiko ng tamang paghahawak at pangangalaga sa salapi ng bansa, pagtataguyod ng financial literacy at responsableng pangangasiwa ng pera, paghihikayat ng muling sirkulasyon ng nakabinbin na barya, at pag-uudyok ng pagbabago sa ugali sa paghahalaga ng salapi. Ipinahiwatig ni Carlo Eugene Joseph Castro, Presidente at Chief Executive Officer ng PGC, ang suporta ng kumpanya sa inisyatibo ng BSP Piso Caravan para panatiliin ang integridad ng Philippine currency o salapi ng Pilipinas. Binigyan din naman ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ang halaga ng pakikipagtulungan para siguruhin ang tagumpay ng BSP Piso Caravan sa pamamagitan ng mga currency exchange centers katulad ng PGC. Ang partnership sa pagitan ng PGC at BSP ay nangangahulugan na isang malaking hakbang patungo sa mas abot-kayang serbisyong pinansyal, pagpapaganda ng sirkulasyon ng salapi at pagpapahusay ng edukasyong pangpinansyal sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ng policy note ang National Economic and Development Authority o NEDA upang talakayin ang potensyal ng Artificial Intelligence o AI sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapahusay ng serbisyo publiko at paglikha ng trabaho sa bansa. Ayon sa NEDA, may kakayahan ang AI na baguhin ang iba't ibang industriya at sektor ng lipunan. Sa ilalim ng naturang policy note, tinalakay ang mga pangunahing hamon sa paggamit ng AI tulad ng kakulangan sa infrastruktura, limitadong technical expertise at mga issue sa pamamahala. Binigyan din ang iba't ibang uri ng AI technologies tulad ng machine learning, deep learning at generative AI na maaaring magproseso ng datos para sa automated decisions at iba pang layunin. Sinabi ng NEDA na layon nilang mapakinabangan ng mga Pilipino ang
teknolohiyang ito habang tinitiyak ang responsable at epektibong implementasyon nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.